What shall I do to be saved? Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ngayong araw na ito for this vlog ay mag-share po ako o magbabahagi po ako ng mga salita ng Diyos. At ang pamagat ng aking vlog for today ay baptism. To God be all the glory and honor. So makikita po natin sa Acts 2:38, Then Peter said unto them, Repent and be baptized. Kung sinasabi, every one of you, lahat kayo ay magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo. Why do we need to be baptized in Jesus' name? Bakit po kailangan nating magpabautismo sa pangalan ni Jesucristo? Ang sagot po, for the remission of sins. Ito po yung remission. Ang remission po ay tulad ng pag-remit po natin ng pera kung tayo man ay isang OFW. Kung pupunta tayo sa Western Union o kaya anumang mga remittance center, ipapadala natin ang ating sahod o ang ating pera sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Pagkatapos ang hawak nating pera ay mawawala na sa ating kamay dahil napunta na po sa pinagpadalhan natin. Ganito po ang paliwanag o explanation about na po natin ang pagkakasala. Kasi nga po, na-receive na po natin ang Holy Spirit, ang Holy Ghost, dahil nga po ay nagpabautis muna po tayo sa pangalan ni Jesus at sa tubig. Ito po yung paglubog ng
paglubog sa water baptism. Water baptism and Holy Ghost baptism. Kaya nga po ang sabi po ni Jesus Christ kay Nicodemus, "Verily, verily, I say unto you, you shall not enter the kingdom of God unless you will born again." At nagtanong po si Nicodemus. Ang sabi niya, paano po ako maipapanganak na muli? Mapupunta pa ba ako sa sinapupunan ng aking ina para maipanganak na muli? Ito po yung tanong ni Nicodemus kay Jesus nung sinabi ni Jesus na, "Verily, verily, except a man be born on water and in the Holy Spirit, you shall not enter into the kingdom of God." Kaya ang sinasabi po dito ni Jesus ay hindi po sa literal na bagay na ikaw ay maipapanganak na muli, born again, kundi ito po ay ang pagbautismo sa banal na espiritu at sa tubig. Sa alabok o sa putik. Pero ang ating kaluluwa, makikipagkita po ito sa Panginoon. Balang araw, if God wills, siya ay magbibigay ng judgment sa ating lahat. Ayan lamang po, at huwag po nating kalilimutan na ang mga salita ng Diyos ay pagkain po ng ating spiritual. God's word is the food of our soul. Kaya nga po sinasabi sa Matthew chapter 4 verse 4, "It is written, man shall not live by bread alone, but in every word that proceeded out of the mouth of God." Hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, kundi nabubuhay din po ito sa mga salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Ayan po, medyo mahangin po dito sa rooftop, at thank you so much sa panonood. Hanggang dito na lamang po ang aking vlog, at sana po ay may natutunan po kayo. To God be all the glory and honor. Bye-bye! Hanggang sa muli!